Ako po si Josephine Palermo nung panahon po na ako'y dalaga pa, at ngayon po ay ako na po si Josephine Magbanwa, kasalukuyan po na ako'y may asawa na. Nagmula po ako sa uring magsasaka, dahilan po at kung paano po ako naugnayan ng mga kasama o ng mga tinatawag po natin na NPA o Revolusyonaryong Kilusan. Nung panahon po na 1980s, na kaliliitan pa lang po kami magkakapatid, ay natutuloyan na po ang aming bahay ng mga NPA o mga kasama na sinasabi po nila. Dahilan po ng aking pagsapi sa Revolusyonaryong Kilusan, noong mga panahon po na yun, bagamat buong pamilya po kami ay nadoktrinahan ng Kilusan, at isa po sa mga kapatid ko ay nagpatunay na nahikayat ng Revolusyonaryong Kilusan o ng mga NPA, kung kaya't sa bahagi po ng aking pagiging kabataan ay hindi po ako nagdalawang isip na sumama sa Kilusan. At kumbaga nanindigan po ako sa aking sarili dahil nga po sa mga paliwanag ng mga NPA na ang Revolusyonaryong Kilusan daw po ang magtataguyod at tutulong sa mga, lalong-lalo na po sa mga magsasaka, na kumbaga sila po yung mag-aangat o magtataguyod para labanan yung kahirapan na sinasabi po nila sa Kilusan. Isa po ako sa mga kabataan na naniwala at na patunayan po ng Kilusan na sa pagiging minor de edad ko po ay nakuha po nila ang aking loob na at nagpatunay na sumama po sa kabila. Isa po sa mga dahilan kung bakit po talaga ako nahikayat ng kabila ay nakikita ko po na may mga kasama din po sila na sabihin na po natin na mga minor de edad, at sabihin na rin po natin na ito po ay bawal, ipinagbabawal ang pagre-recruit ng mga minor de edad para sumapi o sumama sa Revolusyonaryong Kilusan. Pero ito po ay hindi naging hadlang para sa akin na ako'y sumama, dahil nadala po ako doon sa nililinaw nila na unang-una ang mga kabataan daw po yung may mga lakas para magtaguyod sa Revolusyonaryong Kilusan at may mga kakayanan para ipagtagumpay yung tinatawag na ipinaglalaban ng kabila, na ipaglaban ng kahirapan, lalong-lalo na yung kasalukuyang nararanasan ng mga magsasaka. Sa karanasan ko naman po sa loob ng Revolusyonaryong Kilusan, katulad po ng mga maling sistema, unang-una, nakikita ko po doon sa mga ibang mga kasama ko na kumbaga pagdating po sa mga gamit naming personal na di umano ay bawal daw po yung ganito. Kumbaga ganito yung halaga nung mga gamit namin personal, na kung sa dapat kumbaga parang sinasabi nila na simpleng pamumuhay lang, pero sa maliit na bagay ay nakikita po namin na hindi talaga totoong nangyayari yung pantay na karapatan, lalong-lalo na po sa mga simpleng gamit. Kumbaga may mga sira-sira na kami dyang bra o panty, pagtitiisan na lang po namin yun at pagtsatsagaan at tahita-ihiin para wag lang po kaming makabili at wag lang po kaming masilip ng iba naming mga kasamahan. At kumbaga sa simpleng mga bagay lang, parang bawal kang bumili ng ganito, bawal kang bumili ng ganyan, bawal kang bumili ng mga mamahaling gamit. Pero nakikita naman po namin doon sa mga opisyal namin na nakakabili sila. Pero bakit kami hindi? Yun yung isang bagay na nagiging tungtungan sa aking sarili upang mag-isip na totoo nga ba talaga na may pantay-pantay na karapatan na nangyayari dito sa loob ng Kilusan. Ang dahilan naman po ng aking pag-alis sa loob ng Kilusan o sa hukbo ay kumbaga dumating na po ako dun sa punto na nasa tamang edad na po ako, kumbaga para magkaroon ng relasyon, magkaroon ng yun lang po yung nakikita kong dahilan, na kumbaga may isa sa opisyal namin na ipinagbabawal na makapanligaw yung isang kasamahan namin na nasa kabilang unit, ngunit pinagbabawalan. Ang nagiging tanong sa sarili ko, bakit pagbabawalan? Ganong nasa tamang edad na ako, ganap na kasapi na ako ng Kilusan, kumbaga nagiging tanong ko sa sarili ko, anong dahilan? Samantalang may mga iba namang kasamahan ko na
nagkakaroon ng relasyon, pinapayagan ng collective namin, pero bakit ang akin hindi? Parang ganun yung nagiging palaisipan sa sarili ko, na nagkakaroon na ako ng agam-agam na bakit ba ganito, na akala ko ba pantay yung karapatan, akala ko ba open ka sa kanila na ibukas mo yung mga nararamdaman mo, pero sa kabilang banda, kumbaga para ka ring may sakit na iiwasan at tatalikuran ng iba, imbis na payuhan ka kung ano yung tama, ano yung mali. Hindi ganun yung nangyayari sa kabila. Parang yun yung nagtulak sa akin, na nagiging palaisipan sa akin na bakit nga ba talaga ganito dito, na nagtulak sa akin para pansamantala na lumabas muna sa kilusan, yung katulad ng mga bagay na nabanggit ko sa una, na nagiging palaisipan na sa akin, kung kaya nakaisip na ako na lumabas muna, mag-isip muna kung ano yung mas makakaganda dun sa kalagayan ko ngayon. Yun yung mga dahilan kung bakit nag-isip muna ako na lumabas muna sa kabila pansamantala. Pero yung panahon na nag-iisip kami, nakaisip na kami, kasi kasama ko na yung naging asawa ko sa kilusan, na nag-usap kaming dalawa kung paano namin titingnan kung kami ay babalik pa ba sa kabila o magpapanibagong buhay na lang. Kaya't napagkaisahan namin mag-asawa na magpanibagong buhay, dahil kumbaga gusto na naming talikuran yung buong panahon na naranasan namin sa Ilusan, na walang katapusang lakad. Lukuyan, bilang mag-asawa na kami dito sa namumuhay ng maayos sa labas ng Kilusan, wala nang kaugnayan sa Kilusan. Nagpapasalamat kami dahil sa pamamagitan ng sundalo at ng gobyerno ay naaktuhan namin na hindi naman pala talaga totoo na ang mga sundalo, kapag sumuko ka o sumurrender ka sa kanila, ay totorturin ka, parurusahan ka, kung ano-anong mga doktrina ang sinasabi sa amin ng kabila. Yun naman pala ay wala naman pala talagang katotohanan. Ang naging ikinasiya namin, napakaganda ng pagtanggap ng gobyerno at ng mga military sa aming mag-asawa, partikular sa aming mag-asawa. Nakita nila sa amin, inalagaan nila kami, hindi kamukha dun sa sinasabi ng kabila na pag kami ay nahawakan na, tatakutin na kami, papatayin. Di umano'y pag bumalik kami ng kabila, di umano'y na kapag sumuko ka, papatayin ka, tutorturin ka. Wala naman palang katotohanan yun. Kami mag-asawa ang nagpapatunay na hindi naman pala talaga totoo na ganun ang ginagawa ng mga military. Bagkus ay nagpapasalamat kaming mag-asawa sa gobyerno at sa mga military, na kung dati-rati ay itinuturing namin silang kaaway, ngayon ay mas higit kami nagpapasalamat dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na makapagpanibagong buhay. Papasalamat kami sa gobyerno dahil binigyan pa nila kami ng pagkakataon, at mas higit na magandang pagkakataon, dahil nararanasan na namin yung ganitong buhay na malaya, wala kang tinataguan, wala kang iniilagan. Nagpapasalamat kami dahil ganun yung nararanasan namin ngayon kumpara sa kabila. Sa mga aktibo pa rin sa kabila, wala akong ibang masasabi. Kumbaga, bigyan nyo ng lugar yung inyong buhay, bigyan nyo ng mas makasaysayang buhay yung inyong mga sarili, mas ilaan nyo yung buhay nyo sa inyong pamilya. Kumbaga, bigyan natin ng puwang ang ating sarili na makaisip tayo na magbagong buhay, wag sa ganyan, wag sa pamamagitan ng paglaban natin sa gobyerno. Yan yung buhay na magpapaganda sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan. Hindi totoo na ang revolusyonaryong Kilusan ay may magandang patutunguhan. Kaya bigyan natin ang ating sarili na subukan natin na ang ating sarili ay merong kahihinat na mas higit at mas makasaysayan kumpara sa inyong ipinaglalaban ngayon, na ang lahat lang naman ng inyong ipinaglalaban ay walang katotohanan. Lahat ay pawang kasinungalingan lamang at walang
walang kahit anong bagay na nagtagumpay sa pamamagitan ng inyong ipinaglalaban. Yun lang ang aking masasabi. Bigyan natin ng ating masigit na panahon ng ating pamilya kaysa sa revolusyonaryong kilusan na inyong itinataguyod na ang lahat ay huwad lamang at walang katotohanan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa pamahalaan, lalong-lalo na po sa mga kasundaluhan sa pangunguna ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division Philippine Army.